Nagsisimula ang kwento sa isang lake na pinangalanang Chaser, kung saan maraming nilalang ang nagtipon dahil sa kasalukuyang sitwasyon at isang buto ng bulaklak ang napadpad mula sa karagatan, kaya't ngayon ay may isang halimaw na bulaklak na nakatira sa gitna ng lawa. Bagaman normal na hindi ito magiging problema, kaso nagkakalat ito ng alat na tubig na pumapatay sa mga isda sa paligid at sinasaktan ang mga manggagawang nagtatrabaho sa tubig, kaya't kailangan nilang may gawin sila tungkol dito. Inisip ni Master Splinter na magandang ideya na humingi ng tulong sa isang nomad dahil mahusay sila sa pagharap sa ganitong mga sitwasyon, pero sa kasamaang palad ay abala ang nomad kaya ipinadala na lamang niya ang batang babae na kasama niya. Maraming tsismis tungkol sa batang babae dahil sinasabing pinalayas siya mula sa lungsod dahil sa paggawa ng gulo. Ang pinakamasamang bahagi ay wala siyang mga tainga ng pusa. At sa mundong ito ang lahat ng nilalang ay mayroong uri ng katangian ng hayop na katulad ng mga paa, biguti o tainga, kaya't ang katotohanan na si Belle ay walang kahit ano sa mga ito kundi makinis na balat ng tao at ito'y kasing kakaiba ng isang tao na kasuot ng buong balahibo. Hindi mapigilan ng mga tao na tumingin kay Belle dahil iniisip nilang kakaiba siya at labis itong nakakainis para sa kanya, lalo na't narito siya upang tulungan ang mga nilalang na ito at ipinakilala niya ang sarili bilang Belle Laak at sinabi niyang narito siya sa utos ng kanyang master na si Sen Laak, upang tulungan silang alisin ang halimaw na bulaklak. Nagpasalamat ang Elder Mouse kay Belle sa pagpunta rito at nang tanungin niya kung nasaan ang halimaw, itinuro siya sa mga tentacles na gumagalaw sa gitna ng lawa at sinubukan na nilang hinarap ito. Kaso napakatibay ng katawan nito na tumatalbog ang kanilang mga atake at hindi nila pinag-uusapan ang ginagawa ng mga tentacles. Inakala ni Belle na ang halimaw ay isang arsonist kaso ang tanging paraan para makasiguro ay tingnan ito mismo. Tinanong ng elder kung ibig sabihin ba nito na handa siyang patayin ang halimaw at kinumpirma ito ni Belle, lalo na't gustong-gusto niyang wasakin ang mga tentacles ng bulaklak. Sinimulan ni Belle ang kanyang trabaho at ibinaba ang kanyang mabigat na espada sa pantalan. Pagkatapos ay nagsimulang maghubad ng kanyang mga damit upang maging magaan siya sa pagharap sa tentacle flower at nang matapos ay tumakbo siya papunta sa tubig at agad na inatake ng isang tentacle, subalit habang hinihila siya pababa sa ilalim ng lawa ay nagawa niyang makalaya. Ngayon na nakita na niya ito ng malinaw, sigurado siyang ito ay isang brony at bagaman mas malaki ito kaysa sa nakasanayan niya, kinuha ni Belle ang kanyang espada at naghanda para sa isang atake. Habang sinusubukan na hampasin siya ng halimaw gamit ang tentacle nito, nagawa niyang maitaboy ang atake kaso naitulak pa rin siya at nabangga sa mga gusali. Dito na siya nagdesisyong magseryoso at ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Muling sinubukan ng halimaw na atakihin siya pero sa pagkakataong ito, madali niyang naputol ang mga tentacles nito at na-counter ang lahat ng atake at bagaman maraming nasirang mga bagay sa paligid. Unti-unting nakalapit si Belle at nagbigay ng matinding dagok sa halimaw na bulaklak. Gayunpaman ay biglang naamoy ni Belle ang alat ng tubig at sa kasamaang palad, nang pinuputol niya ang halimaw ay napilitang magbuga ito ng lahat ng alat na tubig na nasa katawan nito, at isang patak lang ng alat na tubig ay sapat na para sirain ang pagkain. Nagmamadali ang mga tao na iligtas ang kanilang pagkain habang abala si Belle sa kaguluhan. Hinihila siya ng halimaw gamit ang isa sa mga tentacles nito kaso wala na itong lakas para lumaban. Tinanong ni Belle kung bakit ito narito sa unang lugar at bakit hindi na lang ito nanatili sa dagat. Nagsimulang magningning ang katawan ni Belle habang ipinapahayag ng halimaw na gusto nitong umuwi, kaso hindi ito makauwi sa ilang kadahilanan at ngayon, ang tanging magagawa nito ay mamatay dito at magkalat ng mga buto nito. Gayunpaman ay may obligasyon pa rin si Belle na alisin ang halimaw kaya't hindi niya maaaring hayaang lumikha pa ito ng mga halimaw na bulaklak. Nakawala si Belle mula sa mga tentacles ng halimaw at kahit na naaawa siya rito, ginamit pa rin niya ang kanyang espada upang tuluyang tapusin ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa pantalan kung saan nagpasalamat ang elder sa kanya sa pagligtas sa kanilang nayon kahit na halos masira ang karamihan nito sa proseso. Sinabi niyang ipadala nila ang gantimpala sa bahay niya mamaya subalit bago siya umalis, tinanong ni Belle kung maaari siyang kumuha ng isa sa mga buto at tentacles ng halimaw na bulaklak. Walang problema ang elder dito, pero hindi niya alam kung bakit gusto ni Belle ang ganoong bagay at ipinapaalala ni Belle na gusto niyang kumain ng bulaklak na karne at okay lang ito sa mga tao, ngunit lihim pa rin nilang gina-judge si Belle dahil sa pagkain ng isang bagay na ganoong nakakasuka. Habang pauwi si Belle,
Kinuha niya ang buto at itinapon ito sa tubig dahil ito ang huling hiling ng halimaw na bulaklak at pagdating niya sa bahay, nakita niyang nakayuko ang kanyang master sa tabi ng fireplace na sinusubukan na masindihan ito. Sinabi niya na natapos na niya ang kanyang trabaho at binati siya nito sa mahusay na trabaho, kaso masyado pa ring abala siya sa apoy para tingnan siya at maraming bagay na hindi naiintindihan si Belle tungkol kay Shen, tulad ng kung bakit siya nagsikap na magsindi ng apoy kapag maaari naman siyang gumamit ng mahika, o kung bakit siya ang pinadala para gawin ang trabaho kung saan kaya naman niya itong tapusin nang hindi sinisira ang kalahati ng nayon tulad ng nagawa ni Belle. Nang matapos ni Shen ang pag-aayos ng fireplace, lumapit siya kay Belle at tinanong kung ano ang dinala niya at masayang ipinakita ni Belle ang kanyang bulaklak na tentacle at humanga si Shen, binanggit na mahusay ang pagkakaputol nito bagaman kailangan pa ng kaunting pagpapabuti sa kanyang teknika. Sinabi ni Shen kung ano ang nais niyang gawin sa tentacle at sinabi ni Belle na kakainin niya ito tulad ng ginagawa niya sa lahat ng bulaklak na isda na pinapatay niya. Makalipas ang ilang sandali ay natapos ni Belle ang paghahanda ng bulaklak at habang sila ni Shen ay naupo upang kumain, pinapaalala niya kay Belle na huwag sayangin ang balat mula sa tentacle kaya't binanggit niyang iisipin niya ang paggawa ng sapatos mula rito mamaya dahil ito ay medyo kapaki-pakinabang. Pagkatapos nilang magsimulang kumain, nagreklamo si Belle tungkol sa paggamit ni Shen ng sobrang dami ng pampalasa sa kanyang pagkain dahil hindi naman iyon ang tamang paraan ng pagkain nito. Ngunit wala talagang pakialam si Shen. Habang nagpapatuloy ang hapunan, tinanong ni Belle si Shen kung alam niya kung bakit umaalis ang mga halimaw na bulaklak mula sa dagat at hindi dito sigurado si Shen, ngunit iniisip niyang baka dahil hindi sila masaya sa kanilang sitwasyon at naghahanap ng bagong tahanan. Pero hindi naniniwala si Belle dahil sinabi ng bulaklak na pinatay niya kanina na gusto nitong bumalik sa dagat kaso hindi makabalik. Iginiit ni Shen na marahil ay instinct lamang ng bulaklak na magparami ng maraming buto hanggat maaari. Hindi ito exclusive sa mga bulaklak dahil lahat ng nilalang ay may drive na makihalubilo sa mundo sa kanilang paligid, maliban na lang sa mga chronic gamers at pagkatapos nito ay tumayo si Shen mula sa hapagkainan at umupo sa kanyang upuan habang hinahawakan ni Belle ang mga pinggan. Ngunit may ilang katanungan pa rin si Belle kay Shen at ang una, tinanong niya kung bakit siya ang pinapapunta ni Shen upang harapin ang bulaklak gayong natatakot ang lahat sa kanya dahil sa kanyang itsura. Ipinaliwanag ni Shen na hindi siya lumalaban dahil siya ay isang anola, na nangangahulugang ang trabaho niya ay maging isang instructor at wala ng iba. Ngunit iniisip pa rin ni Belle na sinayang ni Shen ang kanyang mga talento sa pagiging isang pacifist. Nababahala siya na hindi sila makapagtagal dito dahil siguradong maaabutan siya ng hukbo ng insatiable sa malapit na panahon. Gusto niyang pumunta sa lugar kung saan makakakita siya ng iba pang mga regular na tao tulad niya. Ngunit ayon kay Shen ay walang lugar na may mga tao malapit dito at pagod na si Belle sa pamumuhay sa pag-iisa dahil natatakot ang mga tao sa kanyang anyo. Sinabi ni Shen na marahil ay homesick siya o mas tumpak na naghahanap ng lugar kung saan siya nababagay. Tinanong ni Belle si Shen kung may paraan para malunasan ang kanyang homesick at iminungkahi niya na maglakbay siya upang maghanap ng lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kasalukuyan ay wala ng iba pang tulad niya sa Schwarzland kaya't hindi siya kailanman tatanggapin dito. Pero kung maglakbay siya at iikot sa mundo, maaaring matagpuan niya ang hinahanap niya at ipinaliwanag niya kay Belle na pumunta sa Park City at dumaan sa mga pagsubok upang maging isang opisyal na nomad, at sigurado siyang kaya niya ito dahil siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Bagaman hindi ganap na tiwala si Belle sa sarili, binalaan siya ni Shen na ang paglalakbay sa mundo ay nangangahulugang palaging inilalagay ang kanyang kaligtasan sa panganib, walang sino man ang nariyan upang iligtas siya kung mapapahamak siya. Maaaring siya ang kanyang guro subalit hindi niya kayang manatili sa tabi niya magpakailanman, hindi alam ni Belle kung handa na siya para sa ganitong paglalakbay, ngunit habang nag-alangan siya ay nagsimulang magningning ang kanyang espada at naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan hanggang ngayon. Isang araw ay bigla na lamang siyang lumitaw mula sa isang bato at ang mga tao sa paligid niya ay labis na natakot sa kanya dahil dito, natural na binubuli siya ng mga bata dahil sa kanyang pagiging kakaiba, ngunit taglay niya ang supernatural na lakas kaya't hindi nagtagal ang pang-aapi. Sa kalaunan ay inampun siya ng isang mabait na mag-asawa ngunit agad niyang napagtanto na iba siya sa kanila kaya't hindi niya kailanman lubos na tinanggap sila bilang kanyang mga magulang. Tumakas siya isang gabi at sa huli ay napadpad siya sa isang tore na may kakaibang kawalan ng seguridad.
Inakyat niya ang tore at di nagtagal ay nakarating siya sa isang silid na may isang espada lang ang nakalagay, dahil walang sino man doon upang pigilan siya ay nilapitan niya ang espada at hinawakan ito at bigla itong nagningning ng kulay rosas at tinanggap siya bilang kapareha nito. Tumakbo si Belle kaso biglang may mga gwardya na sumubok pigilan siya habang tumakas, subalit masyadong mabilis si Belle para mahuli nila at nang makalabas siya, huminto siya nang makita ang liwanag ng buwan pero ito ang naging dahilan upang mahabol siya ng mga gwardya. Handang-handa nang putulin siya ng isang gwardya kaso sa kapangyarihan ng kanyang espada, nagawa niyang putulin ang espada ng gwardya sa kalahati kahit na hindi pa siya nagsanay kailanman at nagpatuloy siya sa pagtakbo pero matapos ang lahat ng ginawa niya upang makatakas, isa pang gwardya ang lumitaw sa harap niya at pinatumba siya sa lupa. Itinutok ng gwardya ang kanyang espada kay Belle at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Ang tanging dahilan ni Belle ay dahil iniisip niyang kaibigan niya ang espada at tinanggap ng gwardya ang kanyang dahilan at nagpa siya na huwag siyang patayin, ngunit nakakulong pa rin siya dahil sa tangkang pagnanakaw ng espada. Balik sa kasalukuyan, pagdating ng umaga ay natanggap ni Sam ang gantimpala mula sa Elder Mouse kaso nang makita nila si Belle, agad silang nagtakbuhan sa takot at natanggap na ni Belle ang katotohanan na walang tatanggap sa kanya dito, kaya't humiling siya ng seryosong pag-uusap kay Shen at sinabi niya na handa na siyang sumailalim sa mga pagsubok upang maging isang nomad. Alam ni Shen na determinado si Belle na gawin ito pero nagulat siya na nakapagdesisyon siya magdamag, ipinagmamalaki niyang handa na si Belle na harapin ang mundo at sinabi niyang kunin na niya ang kanyang espada upang mabigyan siya ng huling aral. Lumabas sila at ipinaalam ni Shen kay Belle na hindi siya maaaring maging nomad maliban kung tatanggap siya ng isang sumpa. Ang isang sumpa ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo depende sa buhay ng nagdadala ng sumpa kaya't ito ang magiging unang pagsubok ni Belle sa kanyang landas upang maging nomad. Ito ay maghahanap sa kanya sa buong buhay niya na kahit ano pa ang kanyang gawin at sa kaso ni Shen, ang kanyang sumpa ay pumipigil sa kanya na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan sa kahit anong bagay maliban sa pagtuturo, na nagpapaliwanag kung bakit ipinapadala niya si Belle sa mga misyon. Ang mga sumpa ay ipinapasa sa dugo ng mga nomad kaya tinanong nila si Belle kung handa na siyang manahin ang kanyang sumpa, pumayag si Belle at pareho nilang ginupit ang kanilang mga kamay upang simulan ang seremonya, sinabi ni Shen kay Belle na ay lalahad ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Sinabi ni Belle na nais niyang malaman kung saan siya nanggaling at maghanap ng lugar kung saan siya tatanggapin ng mga tao. Sa ganoon ay naipasa ang sumpa kay Belle kaso mas malala ito kaysa sa inaasahan niya at nagsimula siyang makalimutan ang mukha ni Shen at sa kanyang takot, nawawala ang lahat ng kanyang alaala kay Shen. Iginiit ni Shen na hindi niya kailangang alalahanin siya, kailangan lang niyang alalahanin ang mga itinuro niya at ito ay mas mainam para sa kanya dahil sa ganitong paraan, hindi siya kailanman magagalit kay Shen dahil sa kanyang lihim na mga motibo. Iniwan niya kay Belle ang pagbisita sa mga lugar na hindi niya narating sa kanyang buhay, sinumpa siya ni Belle dahil sa pagkalikot ng kanyang isipan at pagbora ng kanyang mga mahalagang alaala, humingi ng tawad si Shen ngunit sinabi niyang ang pagpatay kay Shen ay magpapalaya sa kanya mula sa sakit ng pagkalimot. Ayaw patayin ni Belle si Shen kaso ginawa ni Shen na wala siyang pagpipilian kung nais niyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Iginiit ni Belle kay Shen na mahal niya siya pero sinabi ni Shen na wala siyang iba kundi isang nalilimutan na alaala sa kanya, kaya't sigurado siyang makakahanap siya ng mas mabuting tao na mamahalin balang araw. Pero sa ngayon, ibibigay niya ang kanyang huling aral bilang kanyang guro kaya't haharapin niya si Belle ng buong lakas at habang sumugod sila sa isa't isa at nagbanggaan, natalo ni Belle si Shen at pinatay siya. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.